inis ng taong bayan kaya sa mga senador, mga kababayan, na dumidribble po sa impeachment case ni Sara Duterte, kababayan na po natin mismo ang nagsalita, 'di ba? Kahit mga kababayan na rin natin ang lumabas sa kalye para sabihin at ipanawagan na i-impeach or i-convict si Sara Duterte. Etong si Chis Escudero, mga kababayan, na maraming paligoy-ligoy, na maraming alibay, at nakikita naman natin dahil may lumabas na po na resolution draft, 'di ba? Para i-dismiss ang impeachment case ni Sara Duterte or de facto, 'di ba? Nainis na po ang taong bayan. At itong si Chis nakatikim, mga kababayan, ng isang masarap, isang malutong na mura. O, ito, pakinggan nyo. Nananawagan ako sa lahat ng mga mambabatas na supporters ng pamilyang Duterte. Mga putang ina ninyo, gawin nyo ng legal ang pagnanakaw at korupsyon dito sa Pilipinas. Huwag nyo nang papanagutin si Sara Duterte. Nakakahiya naman sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Andito kami mga taxpayers. Dudoblehin namin ang sipag. Dudoblehin namin ang pagkayod namin para meron kayong manakaw. Libreng-libre na kayong nakawin ang perang pinaghirapan namin. Huwag na kayong mahiya. Mahiya kayo sa pamilya ninyo na walang makain. Huwag nyo na kaming isipin. Taxpayers lang kami. Libre nyo nang nakawin ang pinagpagura namin. Mga putang ina ninyo. Nako, mga Nananawagan kababayan. ako sa lahat. Sorry po sa mga bata dyan. Baka merong mga bata dyan na nakikinig, no? Etong frustration po ng ating kababayan, sorry hindi ko nakuha yung kanyang pangalan, pero may nakalagay dito sa kanyang noo, no? Pero yan, nakuha ko lang yan. Pero ang tinutukoy dito ng ating kababayan ay tungkol po dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ang panawagan po nila, ang panawagan nating lahat, ang panawagan ng nakararami, ay gusto lang naman natin marinig. Gusto natin makita, mga kababayan, kung paano po na pagbayarin or maging accountable ang ating mga inelect sa gobyerno. Kasi nga ganito, mga ka-GPnatics, ang lumalabas dito, kung dahil po may resolusyon na ng pagbasura sa impeachment ni Sara Duterte, pero sabi naman ng mga senador, hindi daw totoo yan. Pero ako naman, naniniwala na imposibleng kakalat yan na hindi yan totoo. Diba? Pwedeng 50-50 na talagang gusto talaga nila na sunugin na, gaya ng sinabi ko dati, kaya nila pinapatagal ito dahil pag-convene pa lang ng 20th Congress, mga kababayan, magkakaroon na ng botohan. Ano ang boto? Siyempre, kung itutuloy ba sa 20th Congress or hanggang 19th Congress na lang. At nakita natin nung nakaraan, mga kababayan, talagang itong sila Tolentino, itong si Chis Escudero ay against, mga kababayan, na matuloy ang impeachment. Ang sinasabi rito ng ating mga kababayan, mga PI kayo. Diba? Kung ayaw nyo na panagutin si Sara Duterte, diba? Okay lang, sige, ituloy nyo. Kasi parang sinabi nyo na bawal kalkalin, bawal imbestigahan ang isang tao na magnanakaw. Diba? Kung hindi man yan totoong magnanakaw, mga kababayan, diba may karapatan pa rin po tayo na makita, mailatag, at marinig ang magkabilang panig para malaman natin kung ano ang katotohanan na nasa loob or nasa likod ng mga pangyayaring ito. Diba? Pero ang mga senador po natin, mga kababayan, tila baga, sabi nga po dito sa isang programa o isang video na to ni Sir Alex, mga kababayan, pakinggan nyo, yung sinabi dito, parang si Escudero talaga ay pabor na hindi po matuloy ang impeachment trial.
Ito, pakinggan nyo. Hold on a sec. Ito, pakinggan nyo to. Ma-dismiss ang reklamo laban sa Vice Presidente. Anong gusto mong sabihin sa mga taong iniisip na ikaw ang susi, bakit mawawala ang kaso laban sa Vice Presidente? Ang nagsasabi niyan, Alvin, ay yung mga tuto, kontra at ayaw kay Vice President Sara. Ang mas nararaming Pilipino. Parang himig mo, parang ayaw mo nga sa impeachment, Senate President. Parang ang Alvin? Parang ang himig mo, parang ayaw mo nga sa impeachment. Hindi, Alvin. Parang ang himig mo, parang ayaw mo nga sa impeachment, Senate President. Parang ang Alvin? Parang ang himig mo, parang ayaw mo nga sa impeachment. Hindi, Alvin. Ang sinasabi ni Alvin Chico dito, mga kababayan, parang ang tono daw nitong si Chis Escudero ay ayaw sa impeachment. Ang sagot naman ni Escudero dito, ang nagagalit ay yung mga ayaw daw kay BP Sara, mga kababayan. Yung mga nagagalit daw, ayaw at galit kay BP Sara. Bakit? Sino bang Pilipino ang hindi magagalit kay BP Sara? Siyempre, ang hindi lang naman magagalit sa kanya, yung mga tanga, 'di ba? Yung mga tanganista, na mga idiotertes. At siyempre, yung mga bayaran. 'Di ba? Yung mga bayaran. Kung sino man yung mga politikong mga bayaran na yan, bahala kayo kung sino yung tamaan diyan. Hindi naman pinag-uusapan dito kung galit, mga kababayan, kay Sara Duterte or hindi. Hindi naman pinag-uusapan dito kung ayaw kay Sara Duterte or hindi. Ang pinag-uusapan dito, Sir Nelson Tolin, ay tungkol po sa pagiging or pagkakaroon ng accountability. 'Di ba? Kasi the more na that you are stopping or that you tawag dito, make a way to stop this impeachment trial, it means to say, mga kababayan, that you are in favor of those magnanakaws. Diba? Ganun lang yun eh. Ang tanong dito, pinapaboran mo ba, Chis Escudero, na magnakaw na lang ang mga elected officials sa gobyerno? Okay lang ba yun sa inyo? What I'm trying to say is that kapag ang isang tao, isang elected official ay pinagbigyan natin dito, mga kababayan, ito ay pwedeng maging precedence, di ba? Ito ay pwedeng gayahin ng ibang impeachable official na gagawa na lang sila dahil nga sila, quote-unquote, mga kababayan, ay may kapangyarihan. At mayroong maraming mga alay, sasabihin lang, sige, magnakaw tayo. That's okay. Hindi tayo may impeach. Diba? Ganyan yung sinasabi ng ating kababayan dito. Kaya yung frustration, talagang ramdam na ramdam mo sa kanyang pagmumura. Na mga mambabatas na supporters ng pamilyang Duterte, mga putang ina ninyo, gawin nyo ng legal ang pagnanakaw at korupsyon dito sa Pilipinas. Huwag nyo nang papanagutin si Sara Duterte. Nakakahiya naman sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Andito kami mga taxpayers. Dudoblehin namin ang sipag. Dudoblehin namin ang pagkayod namin para meron kayong manakaw. Libreng-libre na kayong nakawin ang perang pinaghirapan namin. Huwag na kayong mahiya. Mahiya kayo sa pamilya ninyo na walang makain. Huwag nyo na kaming isipin. Taxpayers lang kami. Libre nyo nang nakawin ang pinagpagura namin. Mga putang ina ninyo. Nananawagan. Diba? Kita nyo talaga. Ako, ka-GP, sa totoo lang, ayaw ko na halos magmura. Pinipigilan ko talaga dahil that is not hindi ako yon. Hindi ako yung mapagmurang tao, di ba? Pero bakit ko ngayon ini-entertain ang isang kagaya nito, mga ka-GP Natics? Kasi nakikita ko na ang mga tao ay nagagalit na. Ang mga tao ay talagang hindi magsasawalang kibo sa mga ginagawa ng mga senado na to or mga senador na to. 'Di ba?
na meron silang kinakampihan. Sabi ko nga it is not about whether you want VP Sara, you love VP Sara, or you hate VP Sara. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito, it is your mandate, mga kababayan, to act. 'Di ba? Mandato nyo yan na kailangan gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Na dapat, mga kababayan, magkaroon ng proseso. At dapat, kayo ay maging isang impeachment court. At kung sinasabi nyo na hindi pwedeng i-cross over from 19th Congress to the 20th Congress, mga kababayan, from the word itself, the Senate is a continuing body. So therefore, mga kababayan, kaya nga naiiwan yung 12 na yan. Diba? Every 3 years. 12 ng 12 yung naiiwan, mga kababayan. Kasi nga po, ang siste, para continuous siya. At hindi po ito pwedeng ikumpara sa legislative. Because impeachment, mga kababayan, is a political process, not a legislative function. 'Di ba? Hindi po 'yan kagaya, mga kababayan, ng sabi nga rito, hindi 'yan kagaya ng pumunta ka sa restaurant or pumunta ka sa Eat All You Can, 'di ba? Tapos kailangan, mga ka-GPnatics, ang mangyayari doon sa kinain mo, 'di ba, sa iniwanan mo na 'yan, ay hindi mo na pwedeng bitbitin, 'di ba? Yung mga kalat mo diyan, yung mga leftover mo, hindi mo na pwedeng balikan para kainin mo ulit. Hindi ganoon kasi mayroon silang, 'di ba, pag kumakain kayo ng Eat All You Can, Vikings, yan may oras, may expiration. 'Di ba? Ang problema kasi dito, mga ka-GPnatics, masyadong magagaling. Etong mga senador natin. Anong sabi ni Peter Cayetano, mga ka-GPnatics? Nako, mayayari tayo niyan. Kapag hindi po natin ginawan ng paraan or hindi po natin ginampanan ang ating tungkulin. Di ba totoo naman yun Yan ang inyong mandato. Yan ang inyong trabaho. Hindi nyo pwede ito na palagpasin. Hindi nyo pwede ito na sabihin, mga kababayan, hindi pwede. Hindi namin yan priority kasi marami pa kaming trabaho. Puta. PI. BS. Bakit? Anak ng tinapa, mga kababayan. Nung marami pala kayo na mga kailangang ipasa na batas, yung sinasabi nyo na sa LEDAC, bakit hindi kayo nagkaroon ng special session? Anong ginagawa ng mga senador? Naglalakwatsa lang habang sumasahod. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, ipinipilit nyo na tapusin yung mga nakabinbin na mga batas na dapat ay nasa batas na. Wala man lang kayo na initiative to do something sa mga kababayan natin at maipasa yung mga batas na yan. Ang ginawa ninyo, nagbakasyon kayo ng maaga na pwede nyo naman trabahuhin yung mga batas na yan. Ngayon yung sinisiksik, ngayon yung sinasabi na you are out of time. Diba? Na dapat unahin yung mga trabaho nyo sa legislative. Bakit? Mga kababayan, napakaraming oras. Ilang buwan ang inantay natin? 4 na buwan. Diba? Kung tutusin niyang 4 na buwan na yan, pwede naman magtrabaho yung mga senador. Bayad naman yan Pwedeng magkaroon ng special session. Kung alam nyo pala, Senate President Escudero, na kayo ay kakapusin sa oras, you are the Senate President and meron ka naman siguro na karapatan to tell the President, Mr. President, we want your help. We need your help. Bigyan mo kami ng special session para matapos namin yung mga nakabinbin na batas na dapat ngayon ay napapakinabangan na ng taong bayan. Diba?
Anak ng tinapa. Oh. Yun ang problema eh. Alam mo, naniniwala ako sa kasabihan na pag ginusto, maraming paraan. Pag inayawan, maraming dahilan. Diba, Cheese Escudero? Magkano ba, sir? Alright. Parang nasobrahan na ata ako doon. Masyado ako naging emotional. Guys, relax lang. Sorry. Ganun talaga, seryosong bagay yung pinag-uusapan. So, I need to step up. Kailangan. Seryoso, GP. Huwag ka naman patawa-tawa dyan kahit di ka pinapaniwalaan. Oh. Diba?